Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok na ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much. At syempre, isatat natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 33 na mga comments. Nandyan din si Joy Manipes, meron siyang 30 na mga comments. Phil Macabato, meron siyang 26 na mga comments. Nandyan din si Roro Sequera, meron siyang 19 na mga comments. And Sam Pagita, meron siyang 19 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, pinaghahanap na ho ng ating mga kababayan at ng mga DDS, ito si Ivan. Pasensya no, mga 3 days yata hindi tayo nakapag-vlog mga kababayan kasi nga umuwi ho kami dito sa Leyte. So kapag napansin ninyo na ganyan ho ang ating background, ibig sabihin nandito ho tayo sa ating studio dito sa bahay ni Sir Ivan sa Leyte ho. So pasensya talaga kasi nga kami po ay siyempre nag-travel at saka mga kababayan ko, inayos ko muna ang aking mag-ina. Bantay bata tayo sa ating anak at saka siyempre ating asawa need pa rin ho ng suporta. So very sorry talaga. But anyways mga kababayan ko, tuloy-tuloy na ho tayo. 'Di ba ang dami na hong mga kumakalat ngayon ng mga fake news, lalo na itong mga DDS. Kasi nga na-miss natin yung nangyari na putukan dito sa Leyte, doon sa Tacloban. Di ba nagkaroon ho ng shooting incident doon sa San Jose National High School. At yung insidente na yan ho'y ginamit na paninira ng mga DDS. So ang dami talaga nilang ipinakalat ho na mga fake news mga kababayan, ilalo na itong si Sara Duterte. So mamaya, i-debunk natin at pitikin natin sa tenga itong si Sara Duterte, itong si Harry Roque at ang pamilya Duterte at ang mga DDS mga kababayan. Honestly, ang dami ho na mga viewer natin na nag-message kasi Ivan, hinanat na ho tayo. So dapat na ho natin or dapat na po tayo na mag-vlog mga kababayan at i-debunk natin itong ipinakalat ho na mga kalokohan ng mga DDS. So dito ho sa nangyari, kung napansin nyo ho ang ating thumbnail, di ba sabi ko namatay ba or tinigi or pinatay or nagpakamatay. Meron ho DDS at meron ding namatay na dalawa na witness against dito kay Sara Duterte. So mamaya pag-usapan natin yan. But for that mga kababayan, syempre i-acknowledge muna natin at saka pasalamatan natin ang nabigay sa atin ng pangkape or super thanks. Thank you so much kay Ma'am Elmira Yulbrecht, nagbigay sa atin ng 12 euro. Thank you so much. And also pasalamatan din natin si Uzay Neti. Si Uzay Neti mga kababayan, siya ho ay nanalo sa ating paayuda na most like comment. Naalala ba natin si Uzay Neti? Yes, ang kanyang premyo supposed to be na 250 pesos through GCash, hindi niya ito tinanggap. Kundi ibinalik niya sa atin mga kababayan, ibinigay niya kay Sir Ivan pangkape daw natin. So thank you so much ho kay Ma'am Uzay Neti. O di ba mga DDS, ganyan ho kagalante ang mga viewer ni Sir Ivan. So ngayong araw, i-announce natin kung sino ang nanalo sa ating paayuda na most like comment. So nanalo ngayong araw ay galing ho sa comment ni Sam Pagita. Kasi ang kanyang comment mga kababayan ay meron hong 94 lahat na nag-like or nag-heart. So congratulations kay Sampagita, siya ho ay mananalo ng 250 pesos through GCash. Ang kanyang comment mga kababayan, sabi niya, support our PBBM administration.
Dapat lang mga kababayan, dapat suportaan natin si PBBM, si Felisa at ang Marcos administration. Kasi nga marami hong mga gonggong, marami hong mga loko-loko na lagi hong naninira kay President BBM para masira siya, para mapatalsik nila sa gobyerno o mapatalsik bilang presidente. Kasi 'di ba yan ho ang kanilang goal dito, na kahit marami hong nagawang magaganda si President BBM, kahit konti, wala silang nakita, wala silang nabasa, wala silang napanood or wala silang narinig na kahit marami hong mga magagandang nangyayari sa bansang Pilipinas in terms ho sa mga negosyo, in terms ho sa mga investor, in terms ho sa mga visitor at marami pang iba. Maraming proyekto ho ang Marcos administration pero wala silang nakita kahit isa. Diba bulag na bulag talaga eh. At saka bungol mga kababayan. Alam niyo ba yung bungol? Yung walang narinig. So ang tawag dyan is bingi yata yan. Diba sa Tagalog? Bingi. Again, congratulations so kay Sampaguita. Siya ang nanalo sa ating payuda na most like comment. So ang second na meron ding marami nag-like sa kanyang comment ay galing sa comment ho ni Truman Gayid. Ang kanyang comment meron hong 90 na nag-heart or nag-like. So paalala lang ho, ang ating second na most like comment ay wala ho yung premyo, kundi ina-acknowledge lang ho natin. Okay? So ang kanyang comment, sabi dito, God bless PBBM Jr. Ikaw ang pag-asa ng sambayanan. Which I agree mga kababayan. Alam nyo, na, di ba nakita natin si President BBM the other day, that is 3 days ago, di ba nagpunta siya ng Cebu City. Kasi nga nag-open doon ng bagong branch ng Walang Gutom Kitchen mga kababayan sa Cebu City. Yes mga DDS, sa Cebu City. Pero syempre, yan ho ay inatake ng mga DDS. Kasi hindi nila matanggap, Cebu City, merong Walang Gutom Kitchen ni President BBM at saka ni FL Lisa. Ang kanilang sinasabi, kasi nakita nila sa balita mga kababayan na ang na-cater daw or ma-cater ng kitchen ni PBBM at ni Felisa is 200 katao. Everyday, 200 katao daw, sabi nila. Sabi nila, bakit daw 200 katao lang? Nasaan na daw yung budget ng ating gobyerno? Ang hindi nila alam, ang morning ho, breakfast 200. Ang sa lunchtime, meron din 200. So ganun ho mga DDS. And one thing, baka hindi nyo alam kasi, baka kasi wala kayong idea or hindi kayo aware na hindi ho gumagasto. Hindi ho gumagasto ang ating gobyerno dito sa Walang Gutom Kitchen Program ni Felisa at saka ni PBBM. Yes, you heard it right. Wala hong ginasto dyan ang ating gobyerno. Bakit? Ulitin natin dito, yan ho'y inisyatibo ni Felisa at tumulong ho dito ang private sector. Tumulong ho dito yung mga negosyante. Tumulong ho dito yung mga owners ng restaurant at ng mga hotels. Kaya nabuo ang Walang Gutom Kitchen mga DDS. Marami hong koneksyon, marami hong mga kakilala si FL at saka si PBBM na mga private sectors na handang tutulong sa kanila. Kaya nabuo ang Walang Gutom Kitchen. Ang ibig sabihin, ang taga Cebu, mga negosyante sa Cebu City, tumulong kay FL Lisa at saka kay PBBM. Di ba iyakan ang mga DDS, hindi yan matanggap. So ngayon mga kababayan ko, dahil sumikat yung Walang Gutom Kitchen ni President BBM at ni Felisa, ito ho ay hindi maiwasang ma-compare sa kitchen ni Digong. Di ba meron ho siya, Duterte Kitchen versus Walang Gutom Kitchen. Alam niyo ba mga kababayan ko na hindi umabot ng 7 months ang Duterte Kitchen? Kay Digong yon. Pero dito ho sa Walang Gutom Kitchen ni President BBM at ni Felisa, 2 years na ngayon. Diba? Nandyan pa rin ho, is still kicking. At saka mas lalong lumakas at dumami. Diba ngayon, meron ng branch dyan sa Cebu City. At meron din nakita mga kababayan kahapon na branch doon somewhere basta sa Luzon area yata yon, if not mistaken. So lumalakas at mas lalong dumadami. Bakit? Dito rin makikita kung gaano kagaling ang ating mga lider. Diba? At hindi kurap. Ang Duterte Kitchen ni Digong hindi natagal. Bakit? Pangalan pa nga lang, diba, meron ng mali. Pangalan pa lang, meron ng problema. Duterte Kitchen. Ginamit ho yung pangalan na Duterte na supposed to be kapag kitchen, yan ho ay kusina ng taong bayan. Pero ang nangyari sa panahon ni Digong, naging kusina ng isang lider.
Kaya Duterte Kitchen. Pero kay President BBM, yan ho'y totoo na serbisyo. Yan ho'y totoo na, na taong bayan kitchen. Bakit? Hindi sila gumamit ng kanilang pangalan or apelyido. At kapag sasabihin dito ng mga DDS na meron ng programa si President BBM na pangalan niya ang ginamit. BBM. Yes, BBM. Sa bigas, benting bigas meron. BBM. May meaning yan DDS. Doon din sa yung feeding program ng kababayan sa mga bata, batang busog malusog. Merong meaning DDS. Pero ang Duterte Kitchen, anong meaning niyan? 'Di ba Duterte lang? So yan ho, hindi natagal. Bakit? Ginamit kasi personal interest ng kanyang makalyado. Baka ang ginamit dyan na budget, binulsa lang, kaya hindi nagtagal. Ginamit din sa kanila mga pamumulitika, yung Duterte Kitchen. So ang nangyari ngayon, na-close ho, hindi umabot ng 7 months, naging okay-okay na lang. Yan ho ang malaking pagkakaiba ng Marcos doon sa mga Duterte. Kasi ang mga Duterte magonggong yun eh. Di ba? Kurat naman kasi. Kaya hindi nagtagal ang kanilang programa, Duterte Kitchen. O di ba? Iyakan ang lahat. Iyakan ang mga DDS. So again, congratulations kay Sampaguita, nanalo sa ating most like comment. Kay Sampaguita, please message me doon sa ating Facebook Messenger para ibigay ko sa iyo ang inyong premyo na 250 pesos through GCash. Okay? Mga kababayan ko, unahin muna natin bago natin putahan itong si Sara Duterte. Kasi nga di ba ngayong araw nakatakda na kakasuhan ni Attorney Milvin Matibag na NBI Director itong si Mike Defensor. Yes, ngayong araw ho, kakasuhan ni Attorney Milvin Matibag itong si Mike Defensor. Iiyak yan mga kababayan. Bakit? Kasi ang ikakaso sa kanya, qualified human trafficking. Alam natin, yan ho ay walang no bail yan. No bail mga kababayan. Ang ibig sabihin, makukulong itong si Mike Defensor. Diba? Iiyak si Mike Defensor ngayong araw. Well, the other day pa naman talaga eh. Kasi napansin natin ito si Mike Defensor, palagi na ho na nagbablog mga kababayan. Ginaya na niya ito si Boytin Cayetano. O diba nag-live selling na rin. Siyempre, napaawa effect, humahingi na dito ng tulong sa kanyang makalyado at saka binibrainwash niya ang kanyang makalyado. Anong sabi niya? Na ginigipit daw dito ni Atty. Milvin Matibag yung mga nagmamahal daw sa bayan. Sabi niya, yung mga nagmamahal daw sa bayan, yung lumalaban daw sa korupsyon. Diba gunggong talaga eh. Alam nyo, yan ho ay pambubudol talaga. Linyahan ho yan ng mga DDS, yan ho ay pambubudol lang. Alam mo, Mike Defensor, kung sinasabi mo na gawa-gawa lang ni Atty. Milvin Matibag yung kaso mo, yan ho ay malaking kasinungalingan. Bakit? Nakita ho natin yung time na ni-raid. Meron hong 50 na mga babae ang nasave doon. Malamang sa malamang, yung 50 na nasave doon sa KTV bar mo, baka sila din dito ang nag-asalita against sa'yo. Diba makakasuhan dito si Mike Defensor at yari talaga itong si Mike Defensor. Kasi damay din dito ang kanyang kasosyo sa negosyo. Ito mga DDS, ang ating ebidensya. Kakasuhan na ng NBI ang dating mambabatas na si Mike Defensor dahil sa umano'y human trafficking. Ito'y may kinalaman sa sinalakay na KTV bar sa Pasig City na isa raw sex den. Damay din sa kaso si Wakwak Golf and Country Club President Lawrence Tan. Makikita nyo sa plano, meron talaga doon mismo sa ground floor kung nasaan yung Chicago KTV na supposed to be nakalagay doon sa plano na dapat opisina yon ni Mike Defensor. Hindi na raw may kakailapan ni former Congressman Mike Defensor ang pagkakadawit niya sa umano'y human trafficking na naganap sa KTV bar sa Pasig City, ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Plano na ng ahensya na kasuhan ng dating mambabatas ng human trafficking sa Biyernes sa Pasig City Prosecutor's Office. Nitong April 21, sinalakay ng NBI ang KTV at na-rescue ang nasa 54 na kababaihang biktima umano ng sex trafficking. Ipinakita ng NBI sa media ang floor plan at blueprint ng hotel na katabilang ng bar na niredesign daw para maitago ang mga operasyong may kinalaman umano sa sexual exploitation. Makikita natin dito na ito, indication na window 132 tapos window 137, dapat Office itong siya. room na to is office ni Mike Defensor. Mike Defensor. Nakalagay doon sa plano. Nakalagay po yan sa plano sa blueprint. May nakalagay na Mike Office mula dito sa 132 to 137.
Bukod sa binagong mga pintuan, kwarto at entrance, may peke rin daw na fire exit na ginamit para takpan ng umano'y secret passage na nagkokonekta sa ground floor ng KTV at ng Blue Hotel. Anong bottom line, change nila yung design para yung Chicago at yung Blue Hotel can perpetuate yung ginagawa nila na human trafficking. At malinaw na alam ni Mike Defensor, kasama siya. So hindi sila ordinary lessor. At talagang pinagplanuhan yung gagawin. They even violated the building code. Sabi ni Matibag pati rin daw yung isa pang anak ni Defensor, makakasuhan din. Pero iba-iba raw yung level of participation sa isa pang human trafficking case ng NBI. Maging si Lawrence Tan, presidente ng Wakwak Golf and Country Club na naabutan umano sa raid, makakasuhan din. Una nang kinasuhan ng NBI ang umano'y registered owner ng establishmento na sina Julie Defensor, ang asawa ni Mike at ang anak nilang si Miguel Gabriel Defensor. Pinabulaanan naman ni Julie ang mga akusasyon at sinabing parte lang daw ito ng orchestrated smear campaign laban sa kanilang pamilya. Pero ayon kay Matibag, ang mismong mga infrastructure alterations ang magdidiin palalo kina Defensor. From the time na pina-approve nila itong plano na to, may disenyo na sila kasi kung itong ginawa nilang design na yun, hindi aaprubahan ng building officials yun eh. So, sinadya nila na ganyan yung disenyo. Lalong-lalo na yung false stairs doon, yung hagdan na binagyan, tinakpan lang ng kurtina. Dagdag ng NBI, naging mas masusi ang pagsusuri nila sa mga ebidensya mula sa investigasyon para matiyak ang conviction sa kaso. Nasanay kasi itong si Mike Defensor, mga kababayan, na sa panahon ni Digong siya lang ay kinukonsente, di ba? Ang kanyang negosyo, pinabayaan lang kahit merong kalokohang nangyayari. Ibahin niya ang panahon ngayon, Marcos admin na ngayon, di ba? Yung mga loko-loko at merong ginagawang katarantaduhan, talagang meron niyang kalalagyan sa Marcos administration. So ngayon, Mike Defensor, iiyak yan. But don't worry, Mike Defensor. Alam mo natin, ikaw ho ay susuportaan ni GMA, Sara Duterte, pamilya Duterte, yung founders mo, sila si Chabet at marami pang iba. 'Di ba? Don't worry, nandyan sila eh. Pero ikaw ay makukulong. O 'di ba? Mga kababayan ko, dahil malapit na ho or dito ho sa nangyayari sa mga kalyado ni Sara at malapit na ho yung impeachment trial, napansin ba natin yung kaguluhan? Mas lalong dumadami ang kaguluhan. Ginugulo yan. At saka sa tingin ko ito mga nangyayari ngayon na merong shooting incident, meron din nangyari doon sa Davao at marami pang iba mga kaguluhan, hindi kayo ito ay form ay destabilization, planado lahat mga kababayan. And speaking of planado, merong plano ho ang kalyado nila ni Mike Defensor at ni Sara Duterte. Sila si Ivan. Kasi nga diba magkakaroon ho ng rally this coming Sunday. Yung rally mga kababayan, yan ho ay rally ng mga Pinklawan. Pero yan ho ay planong i-ambush ng member daw ng INC. Kasi yung mga magrarally this coming Sunday, meron kasing kumalat ngayon na information mga kababayan at itong info na to ay galing daw ito sa loob mismo ng INC. Meron ng salita na sabi dito sa kumalat na na messages, conversation, sabi dito, pakikalat at ma-inform sana ang CBCP. Kanina may urgent meeting sa INC. May rally sila sa linggo. May ilang naatasan na manggulo daw. Sinabay nila ang rally sa rally ng Katoliko na gagawin sa linggo. Sa EDSA sila mag-rally. Gagamitin rin nila ang rally para mag-BBM resign daw. O, di ba? Tatandaan natin mga kababayan, yung mga Pinklawan, hindi sila nananawagan na BBM resign, kundi yung mga DDS at makalyado ng pamilya Duterte. Tandaan natin yan. Kapag meron hong sisigaw na BBM resign, yun ho ay grupo ng kabilang kampo. Sabi dito, kung mahigit 100,000 ang sasama sa INC plus rally ng Katoliko, mamukhang people power ito. Kasi yan, di ba, ang kanilang gusto talaga magkakaroon ng people power para matanggal nila sa pwesto si President BBM at para maiupo nila itong bubo at tanga na kanilang poon na si Sara Duterte. So yan hong kanilang gusto mangyari, people power. Huwag mo ipapakita name ko kung i-post mo ako. O, di ba? So sabi pa dito mga kababayan, according ho sa kanya, na source ko ay sa kaklose kong may tungkulin. Ibig sabihin, nandyan ho sa loob ng INC. O di ba, booking na booking. Tandaan natin, this coming Sunday, merong gagawing hindi maganda ang grupo daw ng kabilang kampo. Included ang taga-INC. Taga-INC, mga viewer natin dito na mga member ng INC, totoo ba tong information na to?
Meron bang nakaabot sa inyo ng information na sasali kayo sa rally this coming Sunday? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay, so please help us. Bigyan mo ng information si Sir Ivan kung ito ba ay totoo. Kasi according ho sa information, galing daw ito sa loob ng INC. Sasama daw sa rally ang taga-INC. Okay? So mga kababayan ko, pag-usapan natin itong si Sara Duterte. Kahapon, di ba? Tinapos na ho yung pre-trial conference para sa impeachment trial kay Sara Duterte. Yes, tinapos kahapon at matagumpay ho itong naisagawa. Alam nyo, maraming nakakatawa no? Kasi nga itong kampo ni Sara Duterte, ang kanyang legal team, sila ho dito ay nagtangka na alisin para sa impeachment trial yung tungkol sa salin ni Sara Duterte. Ibig sabihin yan, ayaw nila na maisali yung tungkol sa salin ni Sara Duterte this coming July 6 impeachment trial. Di ba? Guilty ba yan? Meron ba silang tinatago mga kababayan? Bakit ayaw ho nila na maisali yung salin ni Sara Duterte? And then speaking of salin at saka yung bank records ni Sara Duterte mga kababayan, dito na insert natin. Di ba sabi ko na meron hong namatay or baka tinigi. Kasi nga mga kababayan ko, yung dalawa na nagbigay ho ng bank records, yung taga Land Bank at saka yung isa yung taga BPI, silang dalawa namatay. Yes, namatay ho last June 2 itong si Aurora Baby Cruz Ignacio. Siya ho yung dating manager ng BPI. Siya yung naglabas ng bank record ni Digong at saka ni Sara Duterte. Siya ho natigi. Ngayon, ito ang suspicious. Bakit? After 3 days, June 5 mga kababayan ko, namatay din yung isa, yung taga Land Bank. Siya din yung naglabas ho ng bank record ni Sara at saka ni Digong. O, di ba? Something fishy talaga suspicious talaga So ako po'y nanawagan na sana makita ito ng taga NBI. Bakit nasunod-sunod yata ang kanilang pagkamatay? Nagkataon lang ba? Sila ho ay yung dalawa na yon, sila po dito naglabas ng bank record ni Sara at saka ni Digong. Tapos silang dalawa natigi. Di ba nakakaduda talaga So anyways, forward tayo. Naalala niyo ba yung sheriff na taga Davao na inumbag ni Sara Duterte? Isa din yon sa magiging witness against kay Sara Duterte. Di ba? Tapos nakakatawa kasi nga takot at takot itong legal team ni Sara Duterte na meron daw di umanong ilalabas na surprise witness ang House Prosecution Panel. Takot na takot sila. Nagreklamo yung kampo ni Sara Duterte. Takot sila sa isang surprise witness. Alam niyo nakakatawa talaga Doon sa time ni Orly Gutesa na ginawang surprise witness ni Marcoleta, tuwang-tuwa ang mga DDS. Pero dito sa mangyayaring impeachment trial kay Sara, ayaw nila ng surprise witness. Di ba nakakatawa talaga Tapos meron pang isang nangyayari mga kababayan doon sa kanilang pre-trial. Kasi yung mga witnesses na hawak ng House Prosecution Panel, plano para yon or pinagtangkaan pala yon na i-adapt ng kampo ni Sara Duterte. Plano nilang agawin yung mga witnesses na hawak ng House Prosecution Panel. Pero yun ho ay naharangan. Diba? Ng taga-House. Nakakatawa talaga So yun ho ang mga ginagawang kalokohan ng kampo or legal team ni Sara Duterte. At marami mga delaying tactics. Pero kahit meron silang ginawa dito for delaying tactics, hindi sila natagumpay. Kasi tuloy na ang impeachment trial laban kay Sara Duterte this coming July 6. So, di ba iyakan ang mga DDS? So ngayon, dahil papalapit ho yung impeachment trial, so siyempre mag-iingay ho itong mga DDS. At saka expect natin yung sangkaterbang mga fake news dito. Punta tayo doon sa nangyari sa shooting incident sa Tacloban. Kasi yan ho ay ginamit ho ng mga DDS na paninira sa ating gobyerno. Di ba? Ginamit ho yan. Doon sa shooting incident, doon sa San Jose National High School sa Tacloban City, di ba nakalungkot talaga Ang dami ho doon mga nabaril mga kababayan. At saka involved doon, itong dalawang minor de edad. Ito nagngangalan na Rod at saka yung isa na nagngangalan na Nash. Yung si Nash mga kababayan, yun ho naka-wear ng itim na merong KMFDF na letter dito sa kanyang t-shirt na itim. Yun ho ang pangalan ng banda, metal band na taga-German or taga-Germany.
So ang banda na yan ho ay hindi talaga magandang impluwensya sa mga tao. Bakit? Kasi ang kanilang tema, pati din ang kanilang mga lyrics doon sa kanilang sa mga kanta, parang nangingganyo sila ng kaharahas-karahasan. Included ho doon sa mga maraming hindi maganda pakinggan sa kanilang mga kanta. So yun ho ay naging idol nung nakaitim na siya ho ay pamangkin ng isang pulis. Ang pulis na yun ho ay DDS. So ang ginamit niya na siya yung nag-train doon sa bata na gumamit ng baril, yung DDS na yon. Ibig sabihin, siya ho ay influence talaga ng taga DDS. O, di ba? Tas dito sa situation ngayon, kasi nga ang namatay mga kababayan, 3. Included yung para sa akin, yun po ay dapat gawin talaga na isang bayani. Sino dun si Ivan? Yung lalaki, yung nangangalan na Chris Lawrence Fabian. Kasi si Fabian mga kababayan, siya ho yung nakita sa video na prinotektahan niya yung kanyang mga classmate. Sinarado niya, pilit niyang sinarado yung pintuan para hindi makapasok yung shooter. Sa kasamaang palad, siya ho ay nabaril mga kababayan. Pero kahit nabaril na siya, talagang prinotektahan niya ang kanyang mga classmate. So para sa akin, siya ho'y dapat tawagin nating bayani. Pero ating tanong dito, kaya ba siyang tawagin ni Loren Legarda na isang bayani? Ito ang nakakatawa kasi nakita ho ng mga DDS mga kababayan na bumisita ito si dating speaker Martin Romualdez doon sa mga biktima sa shooting incident doon sa hospital. Binisita ho ni Martin Romualdez at nakita yan ng mga DDS. Siyempre nainggit sila. So doon ho sa page natin, sa Facebook page natin, di ba inunahan ko itong si Sara Duterte. Kasi alam na ho natin, kapag merong namatay at viral ho yung namatay, pupuntahan talaga yan ni Sara Duterte. Diba? Siyempre para photo ops, para gagamitin sa kanyang pamulitika at para gagamitin niya sa kanyang paninira. At hindi talaga tayo nagkamali. Kasi kinaumagahan, pumunta din itong si Sara Duterte doon sa bahay nila ni Fabian. Ngayon, para hindi mapahiya itong mga DDS, abay gumawa sila ng piki na impormasyon. Anong ginawa nila sa Ivan? As usual, yung invite me nila na modus. Naalala ba natin na gawain ho ng mga DDS yung invite me nila na modus para pumutahin itong si Sara Duterte. Naalala niyo ba yung event doon sa isang simbahan? Na nalaman natin kasi nasalita yung staff doon sa simbahan na pumunta pala yung staff ni Sara na taga OBP para sabihan yung taga simbahan na imbitahan daw itong si Sara Duterte sa event na yun sa simbahan. Nabuking sila kasi sila ho ay ibinuking ng staff ng simbahan pero hindi sila pinagbigyan. Isipin nyo, invite me, na instead ang inibitahan ng staff ng taga-simbahan si President BBM at saka si Efelisa. O diba? Meron ding isa dito sa Leyte sa Cananga National High School. Nakita natin na umaten ito si Sara sa graduation. Napang-alaman natin kasi nga meron akong kakilala doon mga kababayan sa high school na meron palang pumunta doon na staff ni Sara para hingiin daw o para sabihan yung taga Cananga National High School na imbitahan itong si Sara Duterte. Ay ibig sabihin yan, meron silang modus talaga na invite me itong si Sara. Pero ang totoo niyan, hindi imbitado itong si Sara Duterte. Ginawa na naman na dito yung kanilang modus pero walang nangyari na ganyan. Kasi according ho dito sa ipinost ng isang DDS page at yan din ho ay pinakalat siyempre ng kanilang makalyado para maging hype itong si Sara Duterte at para hindi mapahiya itong si Sara. Kasi nga nakita natin na siya ay bumisita doon sa lamay sa pamilya Fabian. Sabi dito na ito daw si Sara Duterte in-request daw ito ng mama ni Chris Lawrence Fabian. Or meron daw sinabi ang mama ni Chris Lawrence Fabian na kahit makausap lang daw niya itong si Sara Duterte through phone call. Ni-request daw. Pero na-surprise daw itong mama ni Chris Lawrence Fabian kasi nakita nila si Sara kinaumagahan bumisita doon sa lamay ni Chris Lawrence Fabian. Na-surprise daw. Na-surprise ba? According to who? Wala ho akong nakita na statement na ganyan galing sa mama ni Chris Lawrence Fabian. Wala ho. Kahit isa, wala nagsabi niyan or wala tayong nakita na interview na ganyan. Paano nasabi ng Dare to Us na Facebook page siya ho ay taga Davao? Nakausap ba niya ang mama ni Chris Lawrence? I don't think so. Ito ay kanilang gawa-gawa lang para kanilang i-hype itong si Sara para palabasin dito na siya ay ni-request
ng mga tao. Yan ho ay fake news. Yan ho ay pambubudol. Siyempre, para kanilang i-promote dito itong si Sara Duterte. Pero alam ho ng taga Leyte na walang kwenta yang si Sara Duterte. At hindi yan ho mapagkakatiwalaan. At hindi siya qualified talaga na magiging presidente. Mga DDS, ito ang example natin. Ipakita ko sa inyo itong second portion na interview kay President BBM doon sa Russia. Na dito rin natin nalaman na this coming 2032, yan ho ay time na mag-umpisa na i-build dito yung nuclear program or nuclear power plant sa Pilipinas. At tutulungan si President BBM ng taga-Russia. Aside pa ho sa taga-Japan, taga-Singapore at taga-US na tutulong sa Pilipinas para magkakaroon tayo ng power plant dito or nuclear power plant dito sa bansang Pilipinas. Ito ang ating ebidensya. Also, from what we know, the Philippines is about to commission its first nuclear power plant by the year of 2032. And also, Rosatom of Russia is developing small nuclear power plants projects. So how close are those projects to practical implementation? And do you see Russia as one of the key partners in developing your country's own nuclear program, among other countries as well? Well, there are two elements to that. One is the technology. Is technology ready? Is the technology ready to be used as a actual power source? And in that regard, I think Russia is the most advanced, especially when we talk about small modular reactors, which is particularly interesting for the Philippines because we have 7,600 plus islands, and it is impossible for us to build submarine cables to every place that needs power. Right. And so this kind of new power plant or power production in a relatively small scale, we're talking 70 to 300 megawatts, which is quite enough for a single island. And there is room for future growth. They're modular. You just add on and add on and add on. Russia is actually one of the most, if not the most advanced in terms of making the technology available to the general public. There are many pilot projects around the world in SMR, many projects, but it's only, I think, Russia that has some commercial actual plants that are running, that are no longer pilot projects or experimental projects. And that is one of the areas that we spoke at length about with President Putin, because it's something that we have already been looking at in terms of our shift from fossil fuels to renewables. That has taken a bit of a hit because of the oil crisis, but I think once things become more stable, we will go back to the trend of reducing our dependence on fossil fuels. And nuclear power has now moved away from a dangerous source to something that is, in fact, regarded as a renewable source of energy. And so the future is bright in terms of us having the kind of power generation that we clearly are going to need in the next years. And Russia's offer is different from what we get from other countries. You know, the offer that we get from other countries in terms of any kind of nuclear power generation, has been to build plants. Russia talks about building an ecosystem around those plants, not just a single, just come and construct the plant and go away. It includes training, includes a transfer of technology, includes research and development. So that is what we need, because we don't have nuclear power in the Philippines as yet. And if we are to enter into that, we will have to develop that ecosystem. And Russia is well advanced when it comes to constructing and creating those ecosystems. So if we could transfer that kind of program to the Philippines, it would be to great advantage, especially with the advent of data centers, of AI, with the exponential demand that it requires for power.
We have to examine all the possibilities and all the potentials. Then that is one of the best ones. Nuclear power is one of the best possibilities. Let's move to Okay, so mga kababayan ko, ito ang tanong natin, pati din sa mga DDS. May nakita ba tayo na ganyan na klase sumagot si Sara Duterte? Kahit one time. Meron bang ganyan na klase sumagot si Sara sa kanyang mga interview? Kahit one time lang. Oh, di ba? Wala. Kasi nga bobo yun at tanga. At saka, ang nakakatawa dito, marami pa rin hong mga napaniwala at nabudol itong si Sara Duterte. Di ba? Duterte! Pero tingnan nyo, sa kanyang mga interview mga kababayan, kapag wala siyang script, sumisimplang talaga doon natin siya makikita ang kanyang totoong ugali kapag wala siyang script. Diba? Gumagamit siya ng mga aluminum, gumagamit siya ng mga kalokohan, diba? Nakatawa yung bra, ang kanyang sinilas, yung basta marami siyang sinasabi na nakakatawa talaga mga kababayan. Yun ho ay walang script. Diba? Kahit meron siyang script, nagmali-mali pa rin. Kaya napakalayo talaga ni PBBM doon kay Sara Duterte. Do you think kaya niya? At dito na tinakita mga kababayan, si President BBM na malawak talaga ang kanyang kaalaman tungkol sa nuclear power plant, tungkol din sa mga technology at marami pang iba. Kaya ganyan siya sumagot. Talagang well knowledgeable mga kababayan, 'di ba? Very professional. Ako po ay talagang hangang-hanga kay President BBM. Ako po ay proud na siya ang aking sinuportahan na presidente. Nakita nga 'di ba ng mga pinklawan kung paano magtrabaho si President BBM at kung gaano kaepektibo ang kanyang mga proyekto at mga programa. Kaya siya sinuportaan ng mga pinklawan at ng mga dilawan. Ibig sabihin, magaling ho na lider si President BBM. Pero hindi ho yan makita ng mga DDS. Kasi ang kailangan makita lang yung mga kalokohang ginagawa noon ni Digong at yung kalokohang ginagawa ni Sara Duterte. Diba? And speaking of shooting incident sa Tacloban City, inspired kasi yung mga bata na yon sa ginagawang kalokohan ni Digong noon. Diba? Kanyang mga pagmumura, yung mga kanyang mga kabastusan, marami siya mga tinitigi, na inspired kasi ang mga bata na yon. Kaya sa tingin nila na normal lang yung karahasan na gagawin nila sa panahon ngayon. Kasi na-inspired sila sa mga DDS or na-inspired sila kay Digong. Kaya sa tingin nila, normal lang yung tumigi ng tao. Kaya yun ang nangyari. So ngayon mga kababayan ko, meron ding sinabi ito si Sara na paninira kay President BBM at saka sa Marcos administration. Tungkol pa rin ho ito sa shooting incident doon sa Tacloban City. Diba sabi niya na yun daw ang patunay sa kakulangan ng intelligence gathering. Sabi niya, yan sabi mga DDS. Diba? Yun daw ang patunay sa kakulangan sa intelligence gathering. Doon natin nakita mga kababayan na kulang talaga sa kaalaman ito si Sara Duterte tungkol sa intelligence gathering. O nakita rin natin na hindi niya talaga ginamit sa tama yung intelligence fund niya. Diba? Kasi nga nakita natin sa kanya sinabi, yun daw ang patunay sa kakulangan sa intelligence gathering. May nangyari ho kahapon mga kababayan doon sa Davao. Balitarin natin siya. Kasi meron hong shooting incident doon sa Davao. Mismo sa labas ng eskwelahan sa Davao mga kababayan. Ang ibig ba sabihin yan ay yun ay patunay sa kakulangan ng intelligence gathering sa Mindanao area or sa Davao mismo mga kababayan. Diba? So, pwede natin mabaliktad itong si Sara. Tapos, di ba sinasabi ho ng mga DDS na takot daw gumawa ng karahasan yung mga estudyante sa Davao kasi takot na sila sa mga Duterte. Yun pala ay pambobodol. Hindi totoo yan. Tingnan nyo ang nangyari kahapon. Involved na naman yung mga estudyante doon sa Davao. Merong shooting incident. Diba? So, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong banat ni Login Orsini. For more details, let's watch this. May nabasa po akong statement ni Vice President Sara Duterte tungkol ito dun sa nakaraang tragedy sa school sa Tacloban, wherein yung 3 minor de edad yung nasawi, unfortunately. Well, according kay Sara, isa raw itong patunay ng kakulangan ng intelligence gathering at threat detection ng gobyerno. Pero, teka lang muna ha, kapag kasi sinabing intelligence failure, ano ba talaga yung ibig sabihin nito? Traditional po kasi na ginagamit ang intelligence gathering para po i-identify ang mga threats kagaya ng terrorism, insurgency, organized crime, foreign threats, at malalaki pong criminal na operations. So,
Well, sa tingin ko po, hindi naman to magic crystal ball, no, na kayang hulaan yung bawat away, bullying incident, personal grudges, mental health crisis, nung bawat student sa bawat school sa Pilipinas, no. Sa mga lumalabas pong news, ang incident po sa Tacloban ay parang related siya sa mga personal na alitan at bullying issues sa loob ng school or dahil rin siguro sa online game na kinahumalingan ng mga suspects. Well, kung ito po yung kaso, mahirap pong ipaliwanag kung paano sana ito napigilan ng National Intelligence Apparatus na sinasabi ni VP Sara. Ang mas malaking tanong po siguro ay ito, bakit naman po kaagad intelligence failure ang naging conclusion dito ni VP Sara Duterte? Bakit hindi po pag-usapan yung school safety protocols, yung guidance systems, yung mental health interventions, yung anti-bullying mechanisms, yung pong community monitoring, yung parental involvement. Di po ba? Kasi kapag lahat po ng problema isinisisi sa kakulangan ng intelligence, sa gobyerno, para kasing ipinapahiwatig na mas maraming surveillance ang sagot sa isang problema na pwedeng mas malalim at mas complicated pa po kesa dun sa naiisip niya. Ito lang po observation ko lang kay VP Sara, no? This is personal. Alam niyo po, wala ka nang maibigay na solution, wala ka pa ring tigil sa paninira sa gobyerno. So dapat tumutulong ka bilang ikaw naman ay bahagi nito. Interesting po kasi yung intelligence statement niyang ito eh. Dahil si VP Sara Duterte mismo ang isa sa mga pinaka-primary na tagapagtanggol noon ng confidential at intelligence funds. Well, the mere fact na may confi fund siya, na ano nga po ba ang kinalabasan, anong output. Kaya natural lang po na may mga magtanong sa atin kung ang statement niya bang yun ay tungkol sa kaligtasan ng mga bata o part ba ito ng mas malawak na argumento tungkol sa kahalagahan ng intelligence operations just to justify it. So, hindi ko po sure kung anong totoong intention niya, no, by releasing that statement. But one thing I noticed, well, paninira na naman. Well, bilang mamamayan po, may karapatan po tayong magtanong. Kung ang sagot sa bawat trahedya ay intelligence gathering, well, saan po nagtatapos ang intelligence at saan po nagsisimula ang responsibilidad ng paaralan, ng pamilya, ng community at ng local na pamahalaan. Dahil kung mali po yung diagnosis ng problema, malamang mali din po yung magiging solusyon dito. Kaya sana lang po makapag-isip na siya ng maayos at maging makabuluhan naman ang statements niya, huwag puro paninira. Wasak si Sara Duterte. O, di ba gunggong naman kasi, puro lang paninira ang nasa isip. Well, anyways, hindi na ho siya nagtatrabaho dito. Kasi kanya trabaho mga kababayan ay para lang manira sa Marcos Administration at para lang manira kay President BBM. Yan ho ang kanyang trabaho, mga DDS. Di ba nakakatawa talaga eh. Si Sara, puro lang paninira. Pero kahit minsan, wala siyang inilahad na mungkahi na solusyon. Kahit one time, mga kababayan. Mga DDS, may narinig ba tayo na meron siyang sinabi na solusyon? Meron ho siya sinabi the other day. Ang kanyang sinabi, nagbanggit lang ho siya ng solusyon. Pero wala siyang ibang solusyon or solusyon na konkretong sinabi. Kundi sabi niya, na ang gagawin natin dito, meron tayong solusyon. Ang ating solusyon dito ay yung ginawa ng solusyon. Puro lang solusyon ang kanyang sinabi, mga kababayan. Diba na-post natin yan doon sa ating account? Diba nakakatawa talaga eh. Pabalik-balik, redundant, wala siyang naisip na solusyon. Kundi ang kanyang nasabi lang na solusyon, yun lang kanyang sinabi. Yun na ang solusyon, pero walang totoong solusyon. Diba gonggong talaga eh. Sa pitikin sa tinga, si Sara Duterte. So anyways, before tayo mapapatuloy mga kababayan, siyempre, i-acknowledge muna natin, nandyan ating mga suki, mga early birds. Hi to Nixon Balador, nandyan din si Elmira Ayulbrecht, Reina Con, Milagros Faconwan. Hi to Joseph Magalion, Herminia Songalia from Leyte. Hi to Terby, Ryan Inicosi, Radonel Semyon, kasama din natin si Belma Micabalo, Jensis Oy, Diana Flores, Nestor Potian from Norway. Hi, isyatat natin si Laces Notion, Lito Bungalan at sa Bungalan Family. Kasama din natin si Chris Munden, Ninita Umale, Esing Mariano, Jove Montero, and hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK.
Okay, so mga kababayan ko, siya nga pala, before tayo babalik doon sa mga issue natin, mga balita natin, meron kasi akong nabasa mga kababayan doon sa ating last vlog. Nasabi niya, natuwa daw siya sa ating vlogging style dito kasi mabilis magsalita siya sa Ivan. Gusto daw niya mga kababayan yung mabilis na magsalita kasi doon sa mga medyo malumanay daw na magsalita, nag-prefer daw siya yung style ni Sir Ivan. Si Sir Ivan, parang nangasar lang tayo eh. 'Di ba? Hindi naman tayo hindi tayo ganun kagaling na mag-vlog. At saka hindi ho masyadong technical si Sir Ivan na mag-vlog, kundi pang-aasar lang tayo dito, 'di ba? Again, so thank you so much nga pala sa ating mga bagong viewer na na-appreciate nila ang vlogging style ni Sir Ivan. Thank you so much. So anyways mga kababayan ko, doon pa rin ho kay Sara Duterte. Kasi ipakita natin dito na 'di ba ginamit ho ng mga DDS yung Juvenile Act or yung batas ng juvenile na kung saan kapag 15 years old pababa hindi daw makukulong. 'Di ba ginamit ho yan ng mga DDS? So ipakita natin dito ang vlog mismo ng isang abogado. Kasi mas maganda mga kababayan ko na siya yung mag-explain dito kasi nga abogado. Mas kapani-paniwala siya na magsalita kapag tungkol na sa batas. Kasi alam ho ng mga viewer natin dito, yung mga luma talaga ng mga viewer, na hindi ho nagaling-galingan si Sir Ivan kapag tungkol na sa batas. Much better na abogado ho yung magsalita. Okay? So coming from Attorney Carlo Ibanez. For more details, let's watch this. Totoo ba na kapag ang bata ay 15 years old pababa, automatic makakalaya at hindi mapaparusahan? Mali ito. Totoo na under the Juvenile Justice Law, ang batang 15 years old and below ay exempt from criminal responsibility. Meaning, hindi siya ikukulong at paparusahan like an adult criminal. Pero, hindi ibig sabihin nun ay papauwiin na lang siya at tapos na lang ang usapan. Yes, he is exempt from criminal responsibility, but not exempt from intervention, rehabilitation, supervision, and civil liability. Kapag may batang involved sa offense, dapat may intervention program. Kasama dito ang counseling, assessment, family conferences, supervision ng social worker, rehabilitation at involvement ng parents. Ang purpose nito ay hindi lang parusahan ng bata, kundi alamin bakit nangyari, ayusin ang behavior, tulungan ang pamilya at pigilan na maulit ito. Kung ang bata ay above 12 up to 15 years old at serious offense ang ginawa niya, may consequences yan. For serious offenses like murder, rape, carnapping at iba pa, the child shall be mandatorily placed in an intensive juvenile intervention and support center or yung bahay pag-asa. Hindi ito jail. Hindi rin ito wala lang. Para siyang mix between kulong and intervention. This is a special facility for intensive intervention. Hindi makakalaya ang bata. May program siyang susundin. May social worker, case management plan, at court supervision. At syempre, hindi siya exempt from civil liability. Ibig sabihin, pwede siyang pagbayarin ng actual, moral at exemplary damages. Dito, may vicarious liability ang mga magulang. Ibig sabihin, pwedeng mga magulang ang magbayad nito. So mali ang sinasabi ng iba na kapag minor, automatic laya na. Ang totoo ay hindi siya criminally punished like ang adult. Pero may legal process, may intervention, may rehabilitation, at may accountability. Exemption from criminal responsibility does not mean exemption from consequences. So ngayon mga DDS, naintindihan nyo na. At saka karagdagang information mga kababayan sa sinagawa na investigation doon sa shooting incident sa Tacloban, ipapakita ko sa inyo itong interview kay Mayor Alfred Romualdez. For more details, let's watch this. There were initial reports that the school shooters in Tacloban were bullied in school. What are you discovering so far in the investigations? Well, contrary to that was a statement given by the suspects, by the two minors, basically that they said that they did that because they were being bullied. However, in the investigations that are being conducted now, it's very far from that and based also on the witnesses of their classmates. Because the victims, especially the three that who were fatally hurt. The first one was a girl, and she did not even know the shooter, never met the shooter. And the second and third, one male and another female, knew the shooter,
but they were not, in fact, even capable of bullying because, you know, they were quite frail, and the man was a very kind, I'm sorry, the young man, basically the boy was, you know, very helpful. He was a, you know, Yeah, and he popular died guy. because he was defending his classmates, Yes, no? he was actually holding the door, and so the, you know, he was trying to hold the door, so, you know, and the shooter wanted to open the door and go in, and the shooter, that was his classroom. Okay, And so, I saw the interview of the mom of that victim. Yung Yes. anak niya pa daw yung nabubully. yes, So that's true. clearly there was no bullying, or at least that's based on the victims, na hindi yun yung mga, they weren't even bullies. But what were you discovering in the past few days? Meron daw mga text messages? Well, forensics was able to retrieve their cell phones, and in their conversation, definitely it was planned. But what's even more alarming is that they even talked about the aftermath, that they would not go to prison because they were minors. So nandun yan sa text exchange Yes, nila, that they were nandun. aware, They were hindi aware. sila makakasuhan because minors lang sila. Yes. But to us, no, I'm sure even mayors in their local areas know that yan ang reklamo ng police, dahil pag may hinuhuli sila ng mga minors for, you know, so many infractions, may dala-dala na silang ID, if not even birth certificate, at pinapakita na sa police na So minor kami. ahead of committing a crime, Yes. baon na nila yung proof of their age. And in the community, this has been going on for almost 10 years. You know, teachers have been coming to me complaining, you know, because there are gang wars that are happening in different areas, you know, and laging sinasabi, itong saksakan na sinasabi nila, matagal na ho to. Nangyayari ito even 5-6 years ago, you know, and they join a gang, and you get a higher rank in that gang based on what you do. Pag nakasaksak ka, then you're, you know, eligible to be a leader of the gang. You see, that's And this how has they been do going it. on. So Yes. recently, merong stabbing incident in Cavite province in schools. But apparently, you're saying this has been going on. Yes, this has been going on, especially outside the school. You know, we have gang wars, there are gang rapes, you know, and unfortunately, statistically, if you go to the police and you check their records, that we have a higher crime rate in the high school students more than the university students. So the minors are The minors. more the perpetrators of the crime based on and statistics. because of, I think, social media, you know, a lot of young kids did not know about the juvenile law. When they started discovering that hindi naman sila na prosecute o nakukulong, lumakas ang loob, and they vandalized so many structures na mga, like the gymnasiums and all that we put up there. They vandalize it, you know, they create problems. Ang problema kasi ho nun, marami hong OFW na, you know, they have to work abroad and then they leave their kids. And ang problema, they are not being attended to, you see. And it's very difficult because when we find out, usually they're left with the guardian. I discovered this 10 years ago, nung nag-Yolanda sa amin. We lost 500 children because they were just left to their guardian. And the wala guardian, yung parents to wala yung really parents. protect them Yes. nung nagkaroon ng Yes, so storm surge. so they're not properly guided. They're not being attended to. That's one problem, you know, that we saw. And sa DSWD, there are not also many facilities wherein we can house them. We have a women's shelter for battered women, and you know, this doon na rin namin nilalagay. We also have Baya Pag-asa, wherein you have children that have some infractions sa law. But, you know, that's also not a place for kids that commit violent Yeah, if crimes. it's heinous crimes like hindi murder, na natin malalagay yan dun, no?
But I see also that even syndicated crimes ginagamit na talaga mga minors. Yeah, well, in the past, merong lumutang ulit na video si now Senator Erwin Tulfo where he said that itong Juvenile Justice and Welfare Act has been used by minors that abuse it, meaning sila yung mga nagiging drug runners at pickpockets at yung sila yung ginagamit din ng mga syndicates for committing crimes. Totoo yun. But Totoo yun. going back to this case that happened in Tacloban with the school shooting, it looks like the 14-year-old just used a narrative na nabubuli daw sila, but based on the evidence, meron kayong na-uncover sa forensics na text exchange that they were premeditating this Yes. at least a month ahead or more. And there were also YouTube accounts that was discovered. So Yes. he has a YouTube account wherein In fact, the YouTube account even demonstrates how to make a firearm, how to make a gun. meron siyang ganung Meron siyang ganun. YouTube account. Yes. And he was wearing the same shirt that was worn by school shooters in the US. Yes. Kasama nung yung isang Columbine shooter in Colorado, school shooting then, and Actually, another school all, shooter. all the shootings that happened internationally, he was following all of those and quite also idolized all of those and also announced in a letter that there will be one that's coming and it will be here in Tacloban. But He did had not a letter specify. that said yes, that. Yes, and a pronouncement. Okay, so clearly, if this were under the revised penal code, he would be liable for murder, which would have a penalty of reclusion perpetua. But because of the Juvenile Justice and Welfare Act, as a 14-year-old, he's exempt from criminal liability. Ano yung reaction ng parents of the victims when they found out that Well, wala silang magagawa, they can't prosecute him? You know, I was with the parents and basically the community itself, the community they're really crying out for justice. But at the same time, they're also fearful because we have cases wherein stabbing incidents wherein the suspect, the individual who did, commit these crimes, were let loose the following day. So, they're afraid for their children that what can happen to the other kids kasi pinakawalan nga itong mga to eh. Kaya my main concern really is that how can we isolate this person? Legally, yes. Yes, Kasi because hindi nyo pwedeng i-detain. Nasaan po ngayon itong 14-year-old? nasa police station ngayon dahil kailangan niya ng security. So baliktad, he's being kept for his own security. Yes, because you have towns, you have areas in cities wherein you have what we call a tough neighborhood, and San Jose is a tough neighborhood. And there are people outside gathering, in the police station and heckling and saying, they want revenge and they want to take the law into their hands, right? So, they need to be protected. Kaya yung tinanong ko nga sa DOH, hindi nyo pwede, for a child to do something like this, basically he's mentally not stable. Can we put him in an asylum or temporarily in a psychiatric ward, in the hospital and just, also preventing from killing himself? Because na-discovery namin, may sulat siya. It was a suicide note. He had a suicide note in the past. Yes. He had the suicide note prepared. We got a copy of that. In fact, it started by saying na pag nabasa nyo to, by the time you read this, I'm probably dead. And the plan from interviewing the two, lumabas nga na may usapan sila after this shooting they'd kill themselves. But the older one backed out. And the younger one, it's a 14-year-old that said, the ayaw younger niyang one ituloy. started to, basically ran away from the 15-year-old and said, I'm not killing myself. Yeah, And in fact, I'm going to continue what we started. which is to kill others Yes, instead. to shoot others. So the parents of the victims are now demanding justice. How can they get this? It's a mixed emotion. It's demanding justice at the same time. They're afraid because, this is the first time it happened in our country. And they're thinking that what about other schools? If, kids will see that they get away with murder, it might happen in other schools. Yeah. So itong kinakatakutan nila na ano bang mangyayari dito? Why are we so
And my point rin here is this, dapat we have to revisit some laws, but we have to look at them carefully. Hindi naman pwede knee-jerk reaction dito sa nangyari, di ba? Like, marami akong naririnig nga na sabihin nila, bawasan yung yung age. I think, we should really be careful with that and see that kung babawasan yung edad on certain crimes. Not generally, Well, but you on certain crimes. preempted my question. So the PNP said it supports bringing down the age of criminal liability to 12. Yes. Malacanang said that President Bongbong Marcos is amenable to bringing down that age of criminal liability, but they did not specify an age. What is your take on this? Well, first of all, knowing the president, that I also spoke to him, and he's amenable to that. But of course, he knows that whatever's recommended should pass through a thorough study. In fact, siya na rin nagsabi na depende sa crime. Hindi lang pwede natin in general babaan yung age na yan without studies that should be made. But studies that should be made, in a given time, like maybe in 60 days, come up with a good study, get professionals in, get psychiatrists, psychologists, child psychologists, to look at the situation. And that's when you formulate now, a plan or a law that would address these issues. And I think also we have to look at DSWD, that there are also NGOs available and want to come in. Dapat humingi tayo ng tulong sa mga, there are many Christian schools and there are many Catholic schools also that are out there, that can help, because really napabayaan talaga ang mga kabataan ngayon. Public schools don't have classes on religion. Do you think kailangan lagyan It's ng I would say Christian now, classes kasi ang nangyari ngayon, unlike 20 years ago, you would see different Christian groups, they fellowship, their apostolic work, even in Catholic schools. But now they're so busy with blessing, marriages, officiating marriages. Yung wala na talagang kulang. Participation of the religious groups is very, very important in developing their, life. Well, sa Juvenile Justice and Welfare Act, for the 14-year-old, he can be subject to a rehabilitation process. In your experience, is it effective? Yung mga dumadaan ba sa Bahay Pag-asa or sa rehabilitation process, do they change to be better people? There's a big problem there because you need professionals to do that. Don't we have Like for example, in professionals? Region 8, ang alam ko, even in Eastern Visayas Medical Center, there's only one. You need a child psychologist, you need a psychiatrist, you need people to study the behavior and, even to advise what, not only medicines, but, what kind of environment, how upbringing and all that. Kasi, it's also difficult now, Karen, about the situation now. Many parents complain to me. I have experienced that too. Social media now is so strong that the influence of social media toward the kids are actually stronger than the parents' influence toward their children. It's very difficult now to raise kids. That's why, I said earlier that dapat disiplinahin ng pamilya yung mga kabataan na yan, yung mga anak nila. Huwag na ibigay sa gobyerno para disiplinahan. Yes, you made that statement Yes, that if I made parents that cannot statement. discipline their children, they should not leave it to the government to discipline them. Yes. And it's not the government's job. This received mixed reactions. Do you Yes. stand by that statement? Yes, I stand by that statement because you don't want the government always coming in and doing that. That's why you'll have problems about a kid getting shot by a policeman because iisipin ng police, may baril, wala palang baril. Maraming ganun eh. Dapat, sa ganyan, that's why I called on the PTAs, I told on the various communities, you have to work among yourselves and fix that. It is a growing problem. Kasi katulad yan sa probinsya o sa amin, kilala naman nila sino yung mga unruly kids Kilala nila. They have to be given attention. But let's go on the government side. I'm saying that also because we don't have enough facilities, neither do we have enough professionals to deal with that. This has to be done
intelligently and Yeah. thoroughly studied. Mahirap yan because this is the future of our country. These are kids. And but when you talked about OFW parents not being able to watch over and rear their children, hindi mo rin masisi yung mga OFW parents because Yes. wala silang opportunities dito Yes. sa Pilipinas. So, how do we take care of the children of OFWs kung sila yung isa sa sector, yung groups na napapabayaan? There are laws. There are laws. Other countries are already practicing and using those laws. For example, even in the house, you cannot mix a 14-year-old daughter with a 16-year-old son in the same room. It's against the law in other countries. In other countries, yes, they have to that. be Oo. separate rooms. We had a case of an OFW who went abroad, iniwan yung anak niya na babae sa uncle. And he comes home drunk. He's been raping that child. She didn't know where to run to. She ran to us. Next thing we knew, she committed suicide. Because wala siya matakbuhan. This is really a Nakalungkot big naman. problem. But alam mo minsan sa kultura natin, ayaw natin pag-usapan yan Hindi natin magagamot yan kung hindi natin pinag-uusapan yan Kailangang ilabas natin yan, So now pag-usapan yan. this is a difficult conversation that we're having. Oh, yes. And then it was triggered by a very tragic incident in Tacloban. So based on what you said, as a mayor, what governance challenges have you experienced with this age of criminal liability? And you said, siguro we should classify based on the crime, kung ano yung age of criminal liability. But for a heinous crime like this, and based on what happened, the 14-year-old fired several rounds Actually, from his gun. So may talagang intent to kill na marami. Actually, it was What- the 14-year-old who fired about 99%. Of the Yes. of the shots. Ang lumalabas sa forensics ngayon, yung 15-year-old only fired one shot and it was a warning shot. The one who did the attack was the 14-year-old. And the one who insisted on going on with the plan was the 14-year-old. So would And you say dapat ibaba ang criminal liability for murder? For crimes like that, yes. For premeditated crimes, yes. He fully knew what he was doing. Alam nyo, may effect yan When you kill a person and you see the person go down, that should wake you up But to continue to shoot at random, and finish all your cartridges there. I mean, he spent about 3 magazines. He fired around 40 rounds. Yeah, I mean that for And- me, that shows discernment. Oh, yes. Alam niya na yung ginagawa niya. But for the 15-year-old, under the Juvenile Justice and Welfare Act, if he acted with discernment, he can be prosecuted criminally. Based on the evidence you have, their text exchanges, 1 month of planning, it looks like he acted with discernment. Will there be cases filed against the 15-year-old? Yes, they were with the fiscal's office last night. And cases are now being prepared and cases will be filed definitely. But my concern, nasa gobyerno kasi tayo pag-uusapan yan, yung rehabilitation. Marirehab ba talaga yan? Do we have professionals to really do the job? Or it's just going to get worse. Now, may I go back lang with a statement I made earlier, I was also disappointed. I made a statement that hindi naman dapat ibigay sa gobyerno lahat ng pagdidisiplina ng bata. What I meant there, medyo naging emotional ako kasi, we're very strong in child trafficking. And many of the cases that we handled, more than 50% of the time, parents are involved. They actually They're the ones that basically are, sell their children. Yeah. You know? I heard the statistic from Anthony Pangilinan. He said 8 out of 10 cases daw. It's Yeah. the parents that sell their own children Yes, for because child that trafficking. happened to us. We rescued about 13. Out of the 13, there were about 8 that came back to me and said, Mayor, paano yung allowance na binibigay ng foreigner na to na dati namin tinatanggap? Wala na kami ngayon matatanggap. You see, so malalim ang nagulat. problema, Malalim Mayor talaga. Alfred. Education Secretary Sonny Angara went to San Jose National High School yesterday and you met with him. Yes. What did you discuss with Secretary Angara? Well, what we discussed there clearly was, the teachers
also have difficulty because alam nyo, ngayon, mabilis ang technology. You know, I'm sorry to say this, but when I have a problem with my cell phone, I give it to my daughter and she's the one who fixes it and programs it for me. Ako rin sa mga pamangkin ko, Diba? ganun So, din. ganun din sa eskwelahan. Ang problema naman sa eskwelahan rin, they are asked to have cell phones because they're given their assignments through cell phones. And I feel that for a minor to have cell phones and they can go to any site, it's very dangerous. You know, kami parents, most parents now, we have to work. Both have to work. So, you know, it's very difficult na bantayan yung anak mo. So Lalo last na ngayon sa question, technology. because we're out of time, do you recommend na mag-restrict din ang age for social media? Oh, definitely. Definitely. Because the influence of social media has gone so strong, you know, and it's also addicting. There are now rehabs now that deal with that and, you know, try to fix children that are addicted to cell phones, social medias, and all that. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Milagros Faconwan from Taiwan, Ashen from Greece, Froy Corpus, nandyan din si Joy Manipes, Jenny Howard from Texas, USA, kasama din natin si Abing Sulet, Shirley Risman from Ohio, USA, Phil Macabato, Tony De Los Reyes, Evelyn Garcia, Apolonio Nocido, nandyan din si Orly Malyare, Ben Ramos from Toronto, Canada, hi to Moises Mariano, Len Mina from Nagoya, Japan, Jamie Sabado, Florida, Greenfield, nandyan din si Leonardo Celiero, Lenny Balmonte, and hi to Narciso Laguera. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong interview kay Antonio Trillanes. For more details, let's watch this. You were listed as also witness for the defense, no, by Sara Duterte's team. Ano bang maaasahan dito sa inyong pagsipot sa impeachment trial eventually? Yung pinakang buod nung aking testimonya ay narinig na doon sa committee hearing ng Committee on Justice noong April 22 at yun na nga yung mga natuklasan namin yung sa bank accounts na total 2.4 billion, tapos yung critical doon yung kung saan nanggaling yon at na-trace nga namin yon sa isang drug lord, so proceeds ito nung illegal na droga. Ako habang pinag-aaralan ito, talagang yun ang aking conclusion. Walang pwedeng ibang source ito kung hindi yung sa illegal na droga, dividendo ito. Doon lang sa aking actual testimony, meron ako mga specific transactions na ilalabas na hindi ko na ilabas during the hearing ng kasi masyado marami. Masyado mahaba yun yung isa ng transactions. So i-highlight ko lang yung iba't ibang specific transactions na talagang nakakagulantang para sa mga manunood nito, lalo na sa supporters niya, kasi ang projection ng Duterte family sa kanilang mga supporters, mga simple lang silang mga tao, kumakain sila sa karinderya, talagang hindi sila kurakot, simpleng buhay lang. Pero base dito sa mga na-uncover nga na ito, ng mga ebidensya, baliktad ito. Talagang marangya yung kanilang pamumuhay, marami silang properties, marami, bilyon-bilyon ang pera nila. Kaya nagpapanggap lang sila doon sa kanilang mga supporters. Since nung nag-testify po kayo noong April 22, meron ba kayong mga nakalap na additional pieces of evidence that perhaps bolstered your allegations against the Vice President? Wala na, kasi doon pa lang mismo sa April 22 na hearing ay kinonfirm na ito ng AMLAC. In fact, yung mga nakuha namin na dokumento hanggang April 16 lang, ay 2016 hanggang 2016 lang, pero yung report ng AMLAC hanggang sa kasalukuyan. Kaya nga umabot ng 6.7 billion yung transactions. At ito, pero alam ko rin na merong mga
bagong testigo ang ipepresenta doon. Yun ang masasabi ko doon. Ayaw natin i-preempt kung ano yan, pero mabigat ito, mga testigo na ito. Bagong testigo ng prosecution na magko-corroborate ng ano po? Or magbibigay ng panibagong separate testimony? Magbibigay ng separate testimony at the same time magko-corroborate ng mga regarding saan po? ill-gotten wealth and and bribery, corruption. Mga ilang witnesses po itong inaasahan? At least 2 na bago. Sa pagkakaalam ko lang, Pero yung prosecution itself, marami talaga silang witnesses eh. Hindi na ako privy dun sa iba na yon. Privy lang ako dun sa mga nalaman ko na mga explosive witnesses talaga na lalabas. Okay. I think ang sequence po na ipinresent ng House Prosecution Team is pang-4 yung Salen issue, hindi po ba? At doon kayo magte-testify, tama? Yes. Okay. Doon ako mag-testify. Mauuna yata yung mga video. Yung threat. Yung threats na yun. Alam mo, Christian, tayo na medyo nakababad sa political scene, kagaya nito, yung mga subscribers mo, for sure napanood na nila yung video ni Sarah. Pero yung public at large, alam mo, hindi nila alam na merong ganong video. Hindi nila napapanood. At doon sa mga focus group discussions tungkol doon sa mga ebidensya, actually doon sila pinakang kinilabutan nung nakita nila. Kaya sabi ko, pagka lumabas ito sa trial mismo, tayo mga nakapanood, parang alam na natin yon, pero mas maraming first time lang nila makikita yung meltdown ni Sarah. Hindi nila in-expect yon na sasabihin at gagawin ni Sarah yon. Although ngayon medyo mukhang right after that mukhang nagbabago sila ng PR approach, no? Medyo sinosoften nila yung image ni Sara Duterte. Tama ba? Noticeable eh. Yes, but it cannot be undone eh. Kasi pagka pinalabas mo yon, ganito ka pala talaga ang pagkatao mo. Violente ka pala. Marami kasing holding on dun sa mga image niya na mga pasayaw-sayaw lang, di ba? TikTok. Basta controlled yung kanyang behavior doon sa kanyang algorithm. Pero ito kasi papanoorin ito ng live. Marami talaga makakapanood nito. Dito magkakaalaman. Yung iba, talagang objective lang sila na tipong, sige nga, tignan natin kung ano ebidensya. Doon nila ngayon makikita. And it will shatter the myth ng hindi lang ni Sarah, kundi the whole Duterte family. Okay. Dito sa Salen issue, dun sa part ng articles of impeachment, kasi titistigo kayo, hindi po ba? Pero how crucial na ma-present, let's say, yung mismong bank accounts ng Vice President at saka ng kanyang asawa to be able to bolster the information that already came out, di ba? Through you, tsaka sa AMLAC, doon po sa House Justice Committee hearings. Yung kasing magiging testimonya ng AMLAC confirm Naghang yata si Senator. Okay na? Nandiyan ba kayo? Ako ba naghang o kayo? Okay na? Okay na. Sige. Sige, paulit. Sige. Sa bank accounts. Yung sa bank accounts issue, yung aking testimonya na ididetalye ko yung mga specific transactions at yung fact na galing ito sa isang drug lord. Yun kasi, hindi yun masasabi ng AMLAC. Yung sa AMLAC, kanila, objective presentation lang. Kung magkano yung transaction, they will just validate na totoo lang itong mga sinabi ko. Pero yung mga backstory doon, kasi yung paano na established na drug
kung hindi yun masasabi ng AMLAC. Pero together, mabigat yon kasi confirmatory yon. Yung bangko itself, kasi magiging ano na siya, kung unnecessary na, ika nga. Pero kung ipe-present pa rin yun, ganun pa rin makikita. Talagang totoong-totoo. Pero itong AMLAC mismo, hindi na nila mababasag yon. Yan ang aking pananaw. Okay. Puntahan natin yung threshold that needs to be met to secure a conviction. Unang-una, ano po ba tingin nyo rito sa pagbabago sa mayorya tsaka sa liderato ng Senado going into the July 6 trial? Mas nakahinga ba kayo ng maluwag nung napalitan si Alan Peter Cayetano itong si Sherwin Gatchalian? Di hamak, no? Kasi si Alan Cayetano, talagang very creative yan sa pananabutahe ng hindi lang ng Senate proceedings, kung hindi lalo na dito sa impeachment trial. Alam mong marami siyang mga pwedeng maisip na hindi nga natin maiisip na mga ordinaryong tao. Siya lang nakakaisip, very creative yan sa kanyang pagiging salbahe, no? Kaya ito nawala yun naiwasan natin yon nung napalitan siya. O kita nyo, nagmumukmok na siya. Ganun yan And eventually, na naman yan? Mahinahon na naman yan. Pero nakikita nyo kung paano mag-iba yung anyo pagka nandoon sa puder, no? Kaya it's a lesson for us. Pero hindi ba delikado pa rin siya kahit he was reduced to ang sakit naman ng reduce, no? Naibalik siya ron sa pagiging minority. Oo. So, ano yung nakikita niyo pwede pa niyang gawin? Let's say to make things difficult for the new majority, especially in the context of the impeachment trial. Marami yan during the course of the trial. Kasi bawat senador pwedeng mag-clarificatory questions Depende na lang yan sa procedure nila ngayon. Kasi nung panahon nung kay Chief Justice Corona noon, kami pwede kaming diretsong nakakapagtanong ng clarificatory questions. Pero ngayon, kung may proposal kasi na magsusulat lang sila ng papel, pero I doubt it, no? Knowing these people, talagang dediretso yan sila. Pwede nilang i-badger yung witness, pwede nilang makipag-engage sila, i-harass yung witness kasi hindi pwedeng ang gagawin nun, di ba pagka yung prosecution or defense lawyer gumawa niyan, pwede nilang objectan na binabadger mo yung witness. Pero pagka yung senator judge mismo ang gagawa nun, walang magche-check sa kanila. Tama. Kaya yun ang pwede nilang gawin. Kaya we should always be on guard pagka si Alan Cayetano yan. Lalo na at manipis masyado yung majority yung majority ngayon sa Senado. Kaya kailangan tayo magbantay. Pero going back to sa sinasabi mo, Christian, hindi lang si Sara Duterte yung on trial dito. Pati yung mga senador, individually and collectively, kung paano nila makakandak at kung paano nila ikakandak yung sarili nila. Kasama na hanggang doon sa pagbigay nila ng verdict. Kasi kahit na maayos ka all throughout the trial, pero pagka yung verdict mo ay lihis doon sa magiging verdict ng publiko. Kasi yung publiko, mapapanood din ito Sila magsesentensya rito. Pag nakita nilang, yun naman pala, mabigat naman pala, hindi karapat-dapat talaga. Tapos iba yung decision ng senator judge, sila ngayon ang mahuhusgahan din. Actually, doon sa sinasabi nyo kanina, wala mag-check na sa senator judge kung siya mismo yung magbabadger sa witness o sa member ng prosecution o defense. Actually, pwedeng gumawa nun yung publiko, hindi po ba?
pwede silang i-call out na sinasabi, teka, judge kayo, pero bakit kayo nag-aabogado dun sa isang side? Yun ang pwede mangyari po, hindi po ba? Pwede, pero kung maalala natin noon, di ba si late Senator Miriam, talagang pagka binalasa niya yung either testigo or yung we'll just have to watch kung paano mangyayari doon. Mas dito sa current composition ng Senado, si Jinggoy nakakulong, si Bato nagtatago, may iba pang nanganganib na baka mapa-aresto because of plunder, o baka may ma-ICC pa. Mas dumali ba o mas humirap o wala namang pagbabago sa pananaw ninyo yung chances of conviction for Sara Duterte? Yan, okay. Okay na. Nagpalit na lang ako ng Wi-Fi. Ayan. Nadinig niyo po yung tanong ko? Ulitin ko. Hindi. Sige, ulitin ko. Yeah, what do you think of the chances of conviction ngayon? Given the current composition of the Senate? Si Jinggoy kulong, si Bato nagtatago, baka may iba pang makulong because of some other reason. Mas mukha bang dumali o mahirap pa rin yung possibility ng conviction? I think it's the same. No? Kasi unang-una ang aking paniniwala, regardless kung meron man permanently wala doon sa Senado, kagaya ni Bato at ni Jinggoy, I still believe 16 yung kailangan na conviction votes. Okay? Yung mga nawala naman, mga inclined to acquit naman yun . So hindi sila nakabawas doon sa chances of a conviction. Having said that, ang bilang ko maximum dito 17. 17 conviction votes. Maximum yon. Okay. What made you think na makaka-17 maximum? Unang-una, meron kasing dun sa 17 na yon, meron kasi yung magbabase ng kanilang desisyon sa ebidensya. Okay, yan yung mga objective votes. Tapos, yung iba naman, dun sa 17, yun yung transactional votes. Di ba? Yung iba doon sa 17, meron din yung inaantay nila yung pulso ng public opinion. Di ba? Oo. Yung pulso ng publiko, rather. Kaya, lahat ito magsasama-sama. Kaya critical yung ebidensya. Yung ebidensya, hindi lang dapat siya talagang totoo, no? Kung hindi, dapat convincing. Hindi lang ang makukumbinse yung mga senator judges, but yung public at large. Kaya nga, quasi-judicial, quasi-political exercise. Kasi participant din dito yung publiko. Ngayon, during the course of the trial, Christian, meron magse-survey dyan. Pagka tinamaan yung numero ni Sara Duterte dahil sa mga ebidensya nakita ng mga Pilipino na talaga nakumbinsi silang gumawa ng krimen si Sara. Pag bumaba yun, makikita ng politiko yun. Nako, hindi na pala mananalo ito pagka-presidente. Bakit pa? Yun yung mga ilan dun sa 17 na doon kumbaga nakasalala yung kanilang boto. Ito nga pala po, no? Anong tingin niyo rin sa idea na si Chis Escudero, yung dating Senate President, ang tumayong presiding officer dito po sa trial? I think, ideally, gamitin na natin yung favorite word ni Senator Bang. Ideally, kung meron sana doon sa minority, black talaga na original, na pwedeng mag-presiding officer, mas okay. Kaso, ito na yung real politic . The circumstances led to this situation na si Senator Chis Escudero ang magiging presiding officer. Assuming mangyari yan. Base naman dun sa rules, medyo short leash naman siya. Kasi designated lang siya ng Senate President. So in short,
kung yung mga rulings niya hindi maganda, hindi objective, leaning siya towards one particular party, pwede siyang palitan ni Senate President Win. So yun yung kagandahan nung binago nila na rules na the Senate President may designate a presiding officer. So kung na-designate siya, pwede rin siyang tanggalin. Kung Nung Senate President, kung hindi maayos yung kanyang ruling. So makikita naman natin yan eh. Even siya, ano rin siya, on trial din siya. Kasi kung maalala mo, Christian, nung kay Chief Justice Corona nga, ang presiding officer nun, si Senate President, late Senator Enrile. Noong time na yon, lahat nung una, the first half, before the break, lahat ng objection ng prosecution overruled. Lahat ng objection ng defense sustained. Lahat din ng motion ng defense granted. Lahat ng motion ng prosecution denied. Talagang almost sabihin mo ng 95%. Pero nung nagkaroon ng break tapos nagkaroon na ng transaksyon, baliktad na. Lahat ng objection ng prosecution sustained na. Lahat ng objection ni Justice Cuevas, siya yung lawyer nila Corona. Yung defense counsel. Lahat overruled. Tapos ganun, baliktad na. Ayun na yun. Ibig sabihin, may milagro nangyari na. Medyo matalanghaga yung sinabi nyo. May milagro na. May something na. Okay, sige po. Puntahan natin na Senator yung konteksto ng destabilization. Kasi umugong yan, hindi po ba? Nung very tumultuous and short-lived Senate presidency nitong si Peter Cayetano. Buhay pa po ba yung destabilization na yan as we speak? Yes, meron pa rin tayong mga nakakalap na impormasyon. Sumusubok pa rin yung kampo nila Duterte na pigilin itong impeachment trial. I think naniniwala sila na all in na dito sa impeachment trial na ito. Kasi pagka napuruhan sila dito, di tapos na ang kanilang pangarap makabalik sa pwesto itong 2028. Kaya kung pwede nila ma-avert yan, gagawin nila. Ilang subok na yan Nakita mo naman yung mga 18 bodyguards paulit-ulit ginagamit to agitate, di ba? The public. Tapos may mga may mga retired DDS generals na nagsusubok, mga labit ng mga aktibong opisyal. Tapos itong mga nangangako ng may mass mobilization. Ayan. Ngayon itong sabi nila pagka daw inisyuhan daw ng warrant of arrest itong si Marcoleta, may lalabas na naman daw. Kumaga they keep on looking for an opportunity para kumaga magtaob ng mesa kasi hindi na nila kayang tapatan ng labanan Yung maayos na labanan sa impeachment, hindi nila kaya. Alam nila na talo sila dito. Kaya yun yung iniiwasan nila. Ngayon, doon naman sa side ng administrasyon, having seen kung paano mag-escalate itong mga ganito quickly, kailangan hindi pwede magkumpiyansa. Kailangan talagang very vigilant kung ano yung mga galawan behind the scenes. Kasi mabilis ito at ayaw nating mag-lead sa ganyan kasi everybody loses. Pero is it gaining traction sa monitoring ninyo? Example, itong sa 18 Maleta Boys. Marami rin naman yung mulat, hindi po ba? Na ang daming butas ng kwento nila. Paiba-iba, di ba? Biglang nasama si Kiko, biglang binawi nung
abogado nila. Tapos nagkaroon sila ng hearing. Supposedly, wala namang senador na kakampi nila yung sumipot doon sa pinakahuli. Hindi po ba? So, may ano ba yan? Is it gaining traction as we speak? Itong Maleta Boys ito? Doon sa pagpulso namin within the AFP, yung Maka Duterte, bukas sila na maaring totoo. Kasi may mga personal political preferences din yung mga sundalo. Maaring totoo, pero open sila. Yung mga hindi Maka Duterte, talagang alam nilang bogus yun. Ang tanong naman dito doon sa mga Maka Duterte na whether official yan o enlisted, maaring binibigyan nila ng benefit of the doubt, pero would that be enough na magkocross sila ng red line, which is i-define na nila yung chain of command, kagaya nung ginawa namin nung nagrebelde kami, para doon sa kanilang paniniwala? I don't think so. Sa ngayon, ang assessment namin, hindi enough yun. Kasi maayos yung kondisyon nila sa AFP, maganda yung kanilang sweldo, yung sitwasyon, moderno equipment, wala gaanong personal gripes na pwedeng ma-overcome yung o pwedeng magdagdag or doon sa kanilang mga political views. So, but sabi ko nga, hindi tayo pwede magkumpiyansa. Ngayon, doon sa general public naman, ganun pa rin yung hati. Yung mga DDS, naniniwala sila. Yung mga independents, hindi sila naniniwala. Yung mga anti-Duterte, hindi rin naniniwala. Kumbaga, pare-parehas pa rin yung guhit. So, yun yung But regardless yan, Christian, desperado na eh. Kaya, whether mag-gain ng traction, yung 18 bodyguards na yon or not, wala na sila eh. Wala na silang hawak. Kailangan nilang pigain na lang ng pigain. Ito pala si Senator Bongo, no? Ano bang balita niyo? Meron, di ba, may binanggit ito si Congressman Pulong a few days ago na meron daw ICC warrant. Sa pagkakaalam ninyo, meron ba o wala? Wala pa, Christian. Alam niyo, siyempre, tayo talagang gusto naman natin mangyari yan. Pero masyado kasi talagang mataas yung standard ng ICC prosecution. Yung threshold nila, kailangan certainty of conviction bago sila mag-a-apply ng warrant. Kasi hindi na tayo member eh. Kung member tayo, probable cause lang yan. Kaya pwede na sila mag-apply ng warrant. Kasi hindi na tayo member, kailangan nila ng certainty of conviction. Kung maghahawak na nila yung ebidensya, regardless whether kung magko-cooperate man yung Pilipinas o hindi, they would have enough evidence to convict Bongo. So wala pa tayo doon. Mga ilang buwan pa eh. Ang tansya ko, malayo-layo pa. So, ganun. At itong case sinabi naman ni Pulong, siya eh, palagay ko ina-agitate lang nila yung base nila or tinapon niya yon kasi nababalita na ito si Bongo naglalaro-laro daw. Baka, alam mo, ginugulo lang niya yung isipan. Kasi unang-una, walang way na malalaman ni Pulong kung may warrant o hindi. I am sure of that. Kasi nga, yung tatay niya, nung na-issue ng warrant, hindi nga niya nalaman eh. With all the information, dami nilang mga koneksyon sa gobyerno, hindi nila nalaman. So siya pa. So malabo yun. Nag-ano lang ito, nag-agitate. Gusto kong pa-elaborate sa inyo yung binanggit nyo. No? Kasi nadidinig ko rin yung part na yan. Yung parang may suspecha na naglalaro si Bongo. At saka syempre, if you look at the context of Bongo and the Duterte siblings, as far as I know, correct me if I'm wrong, hindi naman sila ganun kasolid, hindi po ba? So, can you elaborate on what you said, yung suspecha na naglalaro? Ang kumakalat na balita dahil hindi nga sila magkakasundo doon sa kampo nila Duterte, tapos siya matatapos naman na yung termino niya ng 2031, hindi na siya re-electionist eh. So, wala na rin siyang pupuntahan. Might as well matanggal yung threat na eventually makakasuhan siya at ma-issuean siya ng warrant. So, kapalit nun, kung ano man yung nais niyang i-offer sa administrasyon.
Baka i-offer niya yung boto niya to convict, di ba? Yun ang pwede niya. Ang problema lang doon kasi is ICC ito eh. Hindi naman ito pwedeng i-hold mo o ituloy mo kasi tutuloy lang ng ICC investigasyon nila regardless whether nakipagsundo ka sa administrasyon o hindi. Yun ang problema nila. Kung local cases yan, pwede nilang magawa ng paraan. Pero ito, hindi. Okay, so kasama din natin, nandyan si Robert Simbrano from Tarlac, sulit Marcos Loyalist, mga kababayan. So nandyan din si Herminia Sungalia, Marilyn Ortegero, Armando Caluwing, Evangeline Borgonio. Ishoutout natin si Maria Luisa Rupac, Paul Magalong, Edgar Albano, Ferdinand Maines, Jay Watanabe, Miriam Aguilar, Emilia Estuesta from California, USA. Nandyan din kasama natin si Elmer Pinaranda, Nelly Usalbo, Renato Baliner, and Hatso Leopoldo de la Cruz. Okay, so mga kababayan ko, yan ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-escape ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama naming makapangyarihan, sa araw na ito ay buong kababaang loob naming hinihiling ng iyong patnubay, karunungan at pagpapala para sa aming bansa. Naway patuloy mong ingatan at gabayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pamumuno. Pagkalooban mo siya ng mabuting kalusugan, malinaw na pag-iisip at matatag na puso upang magampanan ang kanyang tungkulin para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ilayo mo siya at ang kanyang pamilya sa anumang panganib, kasamaan at mga balak na maaaring magdulot ng kapahamakan. Naway manaig ang kapayapaan, pagkakaisa at katotohanan sa aming bansa. At gabayan mo kaming lahat na maging instrumento ng kabutihan at pagmamahalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ikaw
masa, inaangat ating